Hey, hey! Ladies and gentlemen of the jury, abay, istapahin po ninyo. Isipin ninyo. Kulang-kulang 500 taon na po tayong ginagawang mga bobo. Bobo at tanga. Oh, kulang-kulang 500 taon. Tipin nyo, 333 anyos. Oh, na ginamit ng mga dayuhang naghahari-harian ng mga mandarambong sa ating po lupang hinirang ang hukumang trial by palakasan. Apa, kung tawagin ay, para sigurado po tayo, no, kung saan hinugot ito, no po, Real Audiencia de Manila, kung saan yung pong Chief Justice, Chief Executive, at saka Chief Legislator ay yung pong Gobernador General ng Espanya, all rolled into one. The accuser, the prosecutor, the jury, and the executioner all rolled into one. Makaraan ng 333 anyos, no po, abay, sarili na natin mga kababayan mismo ang gumagamit ng hukuman trial by palakasan. Yung pa rin ipinagpatuloy lamang po ang hukumang ginamit ng mga naghari-harian dayuhan upang sila na naman ang ating mga sarili mismo mga kababayan ang maghari-harian sa bayan. Hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito at till kingdom come kung hindi pa po tayo kikibo. Lalo na siyempre, tayo pong nasa hanay ng 99.9% puwersa at sa puwera. Sapagkat sa dami po natin, abay, tayo po ang merong kakayahan. Tayo po may hawak ng susi para mabaklas itong kabuktutang hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan na nagpapahirap po sa ating hanay sa mahaba ng panahon at palitan ng pandemokrasya. Kambal tuko ng demokrasya, the epitome of democracy, ang beauty ng patas para sa lahat. No one is above the law na hukumang trial by jury. Apo. And so, bago po nating umpisan ang mga ano, bakit at papano, abay, tunghayan, balikan po muna natin ng tanaw ang atin pong kasaysayan. Opo. So, umpisan po natin dito po kay Pangulong Abraham Lincoln. Ito po ay 1863 na talumpati ni Abraham Lincoln. Saan po natin dito sa may pinaka unang-una. Yan, para sakto. Okay, let's go. The President of the United States. Resistance to the war was growing. Mr. Lincoln needed to reinvigorate the Ilapit people, natin. to explain to them, and perhaps himself, why this endless plague of war must continue. 77 years ago, our fathers brought forth upon this continent a new nation, conceived in liberty
and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now, we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation, so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here have consecrated it far above our poor power to add or detract. The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they here gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. It's far too short. Nothing else to say? Silly, flat, and dish-watery utterances of a man who must be pointed out to intelligent foreigners as the president. Well, I've not had much time for foreign policy. Wow! Okay, so shout out and salamat po sa savinglincoln.com. Opo, sa kanila pong video, educational video na po na ito. Talaga namang kapaki-pakinabang. Hindi lamang po para sa ating bayan Magiliw, kundi to the rest of the world na nangangarap magkaroon ng tunay na demokrasya. So, nulit ko lang po ang sinabi ni Abe Lincoln. 407 years ago, ang 4 po ay 20 anyos. So kung 4 na 20 anyos, 80 plus 7, 87. Ang tinutukoy po niya na panahon ay nung pong nilimbag ang United States of America Republican Constitution batay po sa proposition that all men are created equal. Pantay-pantay. Opo. And so, tinuran pa niya. Sapagkat ang kanya pong misyon ng araw na yon, ayon po doon sa mga nag-organisa, siyempre, mga tauhan niya rin, i-consecrate ang Lincoln Memorial. Kung hindi ako nagkakamali, yung pong lugar kung saan marami ang namatay between and among
fellow Americans po nila. Dahil po sa paniniwala ng mga taga-South, no, na ipagpatuloy ang pang-aalipin sa Black Americans dahil kanilang napapakinabangan sa kanilang mga plantation. Samantala, ang kabilang panig naman, yung taga-North, no, ay kasama na, of course, ang kanilang Pangulo, si Abraham Lincoln. Ay sabi niya, anong karapatan ng isang tao na alipinin ang kapwa niya tao kung saan pareho lang naman silang nilalang ng dakilang Diyos ng pantay-pantay. Kaya yun po isa sa mga ugat na pinagmulan ng Civil War. For the second time around, American Civil War, North versus South. Balik po tayo doon po sa 4 years ago sa foundation po ng United States Republican Constitution po. Marami din po may agam-agam. At ang sabi po nila, sandali muna. Paano kung mas ungas pa kaysa kay King George ang mailuklok natin sa White House? Katakot-takot na poder ang meron siya. Chief of Staff of all Armed Forces. Siya din may control ng kabambayan. Paano? O di, paano mangyayari sa atin na mga mamayan? And so, ang paliwanag ni American Founding Father Thomas Jefferson, huwag kayong mag-alala sapagkat aking ipinapalagay anya na hukuman trial by jury pa lamang. Asan na yun? Dali mo na. Kamu na maingay riyan. Hukuman trial by jury pa lamang ang angkla na naisip na ng tao upang rendahan ang anumang gobyerno sa mga prinsipyo ng saligang batas. Siguro may tanong ninyo, ano ba itong mga prinsipyong ito? Bukod sa nakaukit po ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya sa original na teksto ng 1787 US Constitution, pinalua po nila ng 3 amendments, 5th, 6th, and 7th. At nang sa ganun, lahat ng estado, kasi mayroong nag-hold over, ayaw pa pumirma ng 4 na mga estado o kolonya sapagkat medyo duda sila. Pero nung na-introduce ngayong 5th, 6th, and 7th, sila lahat po ay nagsipagpirmahan na. At ang nilalaman ng 5th Amendment ng US Constitution, basa, no person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. At po yung number, ilapit po natin para klarado. Ang susunod po ay 6th Amendment. Ano po? Ang 6th Amendment, basa. In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury. Ito po ang tunay na due process of law. Ano po? Isang pampubliko na paglilitis, isa pong mabilis na paglilitis, hindi inaabot ng daan-daang taon o dekada-dekada, at isa pong patas na hukumang trial by jury of the fellow sovereign people. At ang pagkapito po na amendment, in suits at common law, where the value in controversy shall exceed $20, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury shall be otherwise re-examined in any court. Sabi, final na po. And executory. Opo.
ang desisyon ng jury. Although, may mga pagkakataon na maaari pa rin namang iapila sa higher court. Ang question of law na ang naghahanap ay yung pong judge at yung prosecutor at yung defense lawyer, at ang question of facts na ang naghahanap ay mga jurors. Pero pag question of facts po ang pag-uusapan, dapat merong newly panibagong mga ebidensya at testimonya na hindi pa nagamit nung nakaraang jury trial ang ipipresenta para ipag-utos po ng Korte Suprema na ibalik litisin muli sa trial jury, mag-impanel ng panibagong trial jury at litisin ng kaso muli na para bagang wala pa nangyayari na paglilitis. So malinaw po, nakaukit po sa kanilang saligang batas at sa mga amendments ang karapatan, ang poder, ang power bilang juror, sovereign power ng people bilang mga jurors. Kaya po yung gobyerno, hindi po ng Amerika, hindi na si sindikato ng mga kawatang bantay sa lakay, traidor, pogo lord, drug lord, extrajudicial killing lord, kamukha ng meron tayo sa Pilipinas, sapagkat ang ating po ditong sistema ng kawalan ng katarungan ay, naulit ko, Real Audiencia de Manila na pamana po ng mga naghari-harian dayuhan na sa kasalukuyan ay ginagamit pa rin ng mga naghahari-harian nating mga ihudaputa na mga kababayan. So, ipagpatuloy po natin. Nabanggit ko nga na 130 years long, 133 long years ago, isinulong po ng atin pong mga sarili na mismong mga ninuno. Sa pamamagitan ng himagsikan na buwis buhay po. Ang gamit lamang po nila ay tabak at sibat, ngunit hindi po sila nag-atubili na ipaglaban ang kalayaan. Ang kalayaan bagaman ay huwad, tinatamasa po natin sa ngayon. Huwad na kalayaan. Ganun pa man, kalayaan pa din. And so, let's watch, listen, and learn. KKK ang isa sa pinakamakapangyarihan sa panahon ng Kastila. Katipunan ang mas maikli at mas nakikilalang pangalan ng samahang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak bayan. Isang lihim ito ng samahan na itinatag ni Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Deodato Arellano at iba pa sa isang bahay sa Kalye Azcárraga o ngayon ay mas kilala bilang CM Recto na matatagpuan sa Maynila. Nabuo ito noong July 7, 1892, mismong araw na ipinatapon si Dr. Jose Rizal sa Dapitan. Kabilang sa mga layunin ng katipunan, ang una, makamtan ng Pilipinas ang kalayaan sa kamay ng mga Espanyol sa pamamagitan ng paghihimagsik. Ikalawa, maipalaganap ang kagandaang loob, kabutihang asal, katapatan, katapangan, at ang paglaban sa bulag na pagsunod sa relihiyon. At ang ikatlo ay tulungan at ipagtanggol ang mga mahihirap at inaapi. Ang katipunan ang natatanging samahan na nakapaglunsad ng isang organisado at malawakang paghihimagsik laban sa pamahalaang Espanyol. 3 lupon ang namamahala sa katipunan. Una, ang kataas-taasang sanggunian na pinamumunuan ng Pangulo. Ikalawa, ang sangguniang bayan at balangay na kumakatawan sa mga lalawigan at bayang may presensya, ang samahan. Ang ikatlo ay ang sangguniang hukuman na lumilitis sa mga kasaping na akusahang lumalabag sa mga patakaran ng katipunan. Nang lumaki ang samahan,
Kasunod ng paglalathala ng pahayagang kalayaan, nagkaroon ng 3 antas ng kasapi ang samahan. Bayani na siyang pinakamataas na antas, kawal at katipon. Ang katipon ay maaaring maging kawal kapag nakapagdala siya ng bagong kasapi sa samahan. Ang kawal ay nagiging bayani kapag nahalal sa pamunuan ng katipunan. Bago maging kasapi, nagdadaan sa isang pagsubok ang isang tao at kapag nakapasa, kailangan niyang hiwain ang sariling bisig upang ipirma ang pangalan sa sariling dugo. Nang madiskubre ang katipunan ng mga Espanyol, sinasabing may kasapi ito na umaabot sa 30,000 hanggang 100,000 katao sa Maynila at mga karatig lalawigan. Mga balangay ng katipunan ang nagsimula ng himagsikang 1896 na kumalat mula sa Maynila hanggang Hilaga at timog ng Luzon at hanggang sa Kabisayaan at Mindanao. Para sa mga nagnanais na makahanap ng kasagutan sa inyong mga katanungan, maaari niyong i-browse ang aming mga videos. Dahil si Knowledge Power TV ay gumagawa ng mga paksa gaya ng kasaysayan, mga trivia, current issues, at video lesson. Huwag rin kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos namin. Maraming salamat! Hey! Salamat po! Want to see the market? Salamat po, Knowledge Power TV. Suportahan po natin itong mga ganito pong channel, no, na nagmumulat. Hindi po katulad ng ibang mga television station na ginagpapagamit bilang kasangkapan ng mga traidor at kawatan. Tumatanggap sila ng suhol. Tumatanggap po sila ng, alam mo yung suhol naman di direkta na ang tawag nila doon, laughing money. Ano po? Sa pamamagitan po ng kanilang kutawagin ay sponsorship, no ho? Sa kanilang mga TV stations, radio stations. Ano po yon? Abay, yung pong pondo for media budget ng halimbawa SSS, GSIS, PAGCOR, ito pong PCSO, at kung ano-ano pa pong mga ahensya ng gobyerno. Halos lahat naman po ng ahensya ng gobyerno may media budget po. No po? So yun po ginagamit nila pang suhol sa mga TV stations para po wag umalma, wag gampanan ng mga taga-media ang kanilang tungkulin bilang watchdog natin pong mga mamamayan. Apo, pambira pa kay Sapates, ano po. And so, ito po, ang ipinaglaban na ating mga ninuno. Oh. Siguro matanong natin sarili, bakit ganun na lang? Ganun na lang ang suporta na ibinigay natin mga ninuno noon sa buwis buhay. Buwis buhay at saka one-sided na labanan Diba? Bolos and spares versus guns and cannons. Sabi nga sa kanta ni Yoyoy Villame. Pero malinaw kasi. Malinaw na malinaw ang layunin ng katipunan. Mag-organisa ng lihim, siyempre na lihim na samahan. Bakit lihim ang samahan na gusto nang i-organisa? Sapagkat bawal po noong mga panahon yun, binagbabawal ng mga naghahari-hariang Espanyol na magkaisa ang mga mamayan laban sa kanila. So, ang isusulong po nila ay ang magkaroon, ito po yung pangarap Pinoy, na makatarungan at makataong lipunan. Demokrasyang gobyerno. Kung saan ang maghahari ay mga mamayan. Diba? Yung sinabi mismo ni Abraham Lincoln na tayo pong mga nabubuhay, wala na po tayong pwedeng gawin pa para dagdagan o bawasan ang ginawa na ng ating mga kababayan na nabuhay at namatay sa labanan sa lugar na ito. Pero may bukod langit tayong magagawa.
At yan ay siguraduhin na tayo mga nabubuhay ay huwag mauwi sa wala. Yung kanila po mga sakripisyo, upang protektahan. Protektahan ang gobyernong demokratiko na pinundar ng ating mga ninuno sa bahaging ito ng mundo. Which is a government of the people, by the people, for the people. Pamahalaan ng taong bayan, pinatatakbo ng taong bayan para sa taong bayan. Opo. Demokrasya po yun. Itong sa atin, meron tayo, huwad na demokrasya po ito. Bakit? Aba, ito po ay gobyerno ng mga kawatan, traidor at kawatan, pinatatakbo ng mga traidor at kawatan para sa mga traidor at kawatan. Di po demokrasya ito, diktadurya po ito. Ano po? And so, bukod dyan, layunin din siyempre demokrasya, ang polisiya ni Gat Andres Bonifacio, lahat ng mga lupain na mababawi sa mga praile at sa mga iho di puta, yung mga bastardo na anak ng mga Espanyol, anak ng praile, karamihan, sila lang may mga lupain. Pag nabawi na po yun, nakatipunan, ipamamahagi pantay-pantay sa mga kasamahan, sa mga Pilipino. At yun ang hindi nagustuhan ng demonyong Campo Aguinaldo. Sapagkat ang gusto mangyari ng Campo Aguinaldo, kapag nabawi po yung mga lupain yon, sila lamang ng mga leader ang maghahati-hati. Kaya binalak nila, sigurado ako pinlano nila na maalis sa landas, na patayin si Gat Andres Bonifacio. At siyempre, ang pangatlong layunin na practice na po sa Katipunan nung paman, ay yung pong hukumang balangay. Ang sinasabi sa ating narinig, sangguniang hukuman, tama, sabi niya, di po ba? Pero actually yun po ay hukumang balangay. Sapagkat nung panahon po ng ating mga ninuno, panahon ni Lapu-Lapu, uso na po ang demokrasya sa ating lupang hinirang. Uso na po ang hukumang balangay, trial by jury of the Council of Elders. Hindi po yung dato, ang Chief Justice, hindi po yung Council of Elders. Hindi po yung, halimbawa, ito sa ating kasalukuyan setup, na ang mga naghari-harian po rito ay yung pong mga Diyos-Diyusan sa Padre Paura, riding in tandem nung nakaupo sa trono sa Malacanang. Hindi po ba? Ayan po ang kalakaran dito po sa ating bayan sa ngayon. And so, noong po kapanahonan ng Katipunan, hindi po ganon ang kalakaran. Meron po silang hukumang sanggunian na malapit-lapit doon po sa hukumang balangay, trial by jury of the Council of Elders. Kung kaya dahil sa malinaw kung ano po ipaglalaban ng Katipunan at ng ating mga ninuno, halos lahat, kundi man lahat ng mga Pilipino ng mga panahong yon, sumuporta. Dahil kapakipakinabang para sa halos lahat sila. Kung hindi man lahat sila ay makikinabang. Pag nagtagumpay ang himagsikan, ang siste, dahil for all intent and purposes, talaga naman nagtagumpay ang himagsikan. At nagkaroon po tayo ng siste. Bakit? Ito pong gobyerno, noong mga panahon yon, ng mga Pilipino na po, ang kampo ni Manuel L. Quezon, abay masama po ang hangarin. Gusto din po pala nila maghari-harian.
Oh, kung kaya yung pong mga, alam nyo, yung Friar Lance, kung naalala po ninyo, yung Friar Lance, binili po yun ng Amerika sa Vatican. Sapagkat nung sila po ang namamahala na nakita po nila, wala pala lupain ang mga Indio, yung mga ninuno po natin. No po, ang meron lang yung mga praile at yung mga Ihudi puta, Ihudi bastardo, no po, na mga apo, anak nila pula, Padre Damaso. So, kinausap po ng Amerika ang Vatican, bumili ng tipak na lupain, extra $8 million sa binayad. At yun po ay pinamahala, yun nagsiste. Ang namahala, yung pong mga presidente, ay mga mayor-mayor nung araw. Diba? Na mga bastardong Kastila rin. So, sila po ay naghangad na naman. Marami po actually silang kinamkam, na mga lupain. Oh, kailangan. Excuse me, medyo inaan po natin ng konti. So kung inyo po mapansin, may artikulo po ako na nabasa. Yan po Ortigas Center. No? Yan po ay korporasyon. Alam ba ninyo kung sinong unang presidente niyan? Si Manuel Luis Quezon. Ito pong Ayala, isa po sa kinumisyon na law firm ng Amerika para kilatisin yung mga bibili na lupain. Ito ba existing? Ito ba lupa talaga, hindi sa ilalim ng dagat? Yung pong Ayala Group, no? Na law firm. Mayroon pa isa, 3. So, nangamkam po sa nalupain. Hanggang sa nawala na ngayong Amerikano, tuloy pa rin po ang mga ngamkam na nakapwesto sa gobyerno ng mga traidor at kawatan ng Friar Lance. Hanggang ngayon po, yan po sa Bacoor, kinamkam ng mga bilyar. Ano po? Ang lawak-lawak na lupain nung kanila pong pinatayuan ng Bilyar City riyan. Ano po? Tapos yung hindi pa na agad, nanako hanggang ngayon, kinakamkam pa rin po nila. Yung Malipay Teres, ano po? Sa Bacoor, Cavite, ano po? Molino 4, kung hindi ako nagkakamali. At marami pa sa buong bansa na kinakamkam ng mga lupain. At ang numero 1 na mga ngamkam yung po mga bilyar. Sabihin nyo hindi totoo. So, ang problema sa atin, simula pa po nung binigyan ng karapatan ng mga Amerikano, ang mga Pilipino na mamahala, tinraining na sapagkat ang opisyal po na tindig ng Amerika rito sa ating bayan na nakapaloob sa Philippine Bill Organic Act of 1902, educate Filipinos, kaya nga naitayo yung UP, diba? Train Filipinos in the democratic processes. Pero yung buwakang mga professor sa UP, mga komunista, anak ng, kaya hindi po itinuturo, na ang tunay, nakambal tuko na demokrasya, karapatan sa trial by jury. Tingnan nyo yung UP, tingnan nyo yung ibang mga colleges, tingnan nyo yung mga ungas, na mga professor, mga abugago at abugaga pa man din, ng mga political science. Itinuturo ba nila? Iminumulat ba nila kabataan? Na ang demokrasya pala may kambal tuko na sistema ng hukuman trial by jury of the people. Hindi. Di ba? Hindi na iminumulat ng kabataan kasi gusto po nilang maghari-harian din, manggitata sila sa nakaw na kayamanan. Sila lang nakikinabang. Ano po? So, malinaw din na walang partido politika na nagtayo, na itatag na ang layunin ay ipagpatuloy yung pong dalisay at dakilang adikain ng ating mga ninunong katipuneros. Ano po? Isang malayang bayan, demokrasya ala Amerika, powered by sovereign juror power ng mga mamayan bilang
mga grand at trial jurors. Wala po. Pero ngayon, meron na. Meron na. Kaya ang kahindik-hindik po na tanong na nais kong ating itanong sa ating mga sarili. Kulang-kulang 50 anyos na po na tayo ay ginagawang mga tanga at bobo nito pong mga naghari-harian na sarili natin mga kababayan. Inumpisan dun sa naghari-hari ang mga dayuhan, ipinagpatuloy ng mga naghari-hari ang mga sarili nating kababayan. Binulag po tayo. Yung framers po ng 1935 at 1987 Constitution, ipinagkait po yung karapatan sa trial by jury ng mga mamayan, na siya pong tatak demokrasyang pamahalaan. Pinagkait. So dahil pinagkait nila, nagdidikta ngayon kung ano yung mga due process of law, yung pong nakapwesto sa gobyerno. Lalo na nung isinilang po yung Local Government Autonomy Code, noong 1992. Pati po mga mayor, pwede na maghari-harian. Siyempre, kasama doon yung kanilang mga kaututan dila, kasabwat ng mga oligarko, mga malalaking negosyante sa kanilang lugar, at kasama yung mga politiko na miyembro po nila sa kanilang political dynasty, at yun pong kaalyado ng kanilang political dynasty. Ano po? Yun ang lalo na pasama. Lalo na lintikan tayo po mga soberanong mga mamayan. Soberano sa turing, soberano sa papel, pero sa realidad mga alipin po tayo. At bakit tayo naalipin? Dahil sa political dynasty? Hindi po. Dahil sa hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. And so yung sinasabi ng mga ungas, kaungasan po yun na pag meron po tayong anti-political dynasty law, mawawala na yung korupsyon, maglaho na parambula. Mga tatanga-tanga yung mga yan po. Ano po? Bakit kamo? Tanungin natin sila. Yung bang papalit ng mga bagong mukha, hindi na member ng political dynasty, lahat ng member ng political dynasty, pagbawalan natin tumakbo. Yung bang mga papalit, hindi na magnanakaw uli? Anong garantiyan ninyo na hindi sila uli magnakaw? Anong garantiyan nyo na pag sila nagnakaw, mapapanagot? Una, wala pong garantiya Bakit po kamo? Nandun pa rin yung Kurakotable funds Madali pa rin po nila ma-access at manakaw yung Kurakotable funds. At ang pinakamalupit na dahilan, pwede po nila lusutan ang pananagutan sa batas dahil by then sila na nakapwesto, sila na rin po ang may control ng kabuktutang hukuman trial by palakasan nilang mga traidor at kawatan na bagong salta sa pamahalaan. Di nag-iisip to mga promotor ng anti-dynasty law Pisa mo doon sa mga ungas na framers, ang dami nilang nagugoyot na uto Bilib ako sa mga mas bilib pala ako hindi doon sa mga framers, ang mga ungas na framers ng Saligang Batas 1935 at 87 Constitution. Mas bilib ako sa kagaguhan, kabobohan nito mga naniniwala sa kanila. Naniniwala na ang solusyon sa korupsyon daw anti-political dynasty law. Ang tatanga ninyo! Alam po ba? Ang tunay kamo, ito. Jury justice system ang dapat inaatupag ng mga senador. Sina Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, yung pong ika nga Win Gatchalian, yung nagpapakitang gilas na ang pinangangalandakan ay sila para sa kapakanan ng taong bayan. Put your money where your mouth is. Kaya po, tinutukoy ko si Senador Tito Soto, si Ping Lacson, Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Risa Hontiveros, si Win Gatchalian, Lito Lapid. Sino pa bang nangangalandakan dyan? Huwag na natin pakialaman sina Bongo, sina Bato. Wala yan.
halata na mga wala nung pa man panggagago lang alam ng mga hinayupak na yun Pero ito mga nagpapakilala, no ha? O isama na natin. Isama na po natin si Laila de Lima sa Kongreso, si Shell Jukno. Ang hamon sa inyo ng Team Juror, ikasan ninyo ang amenda sa Bill of Rights. Kunin ang batas sa kamay ng mga traidor at kawatan na kuno ay politician, ilagay sa kamay ng mga soberanong mga mamamayan where it belongs. Ano po? Yan po tunay na demokrasya Government of the people, by the people, for the people. At ang sovereign power ng people, karapatan sa trial by jury. Karapatang humusga sa lahat ng mga akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, pogo lording, drug trafficking, at lahat na ng kaungasan na may kagagawan ay mga nakaluklok sa pamahalaan kung sila ba'y guilty o inosente. That's democracy. Sapagkat ang demokrasya po ay dalawang kataga na hango sa dalawang Greek word, na demos at kratos. Demos, power. Kratos, people. O baka baliktad. Well, anyway, yan ang demokrasya po. People power. At ang pangunahing sovereign power ng people, karapatan sa trial by jury. Kaya mga kapwa ko, kahanay sa puwersa 99.9% sa puwera. Umpisa na po natin ang pag-uorganisa ng Partido KKK 2.0 Demokratiko sa bawat barangay, sa buong kapuluan. All 42,000 plus, at least isa. Kung magdalawa, tatlo, apat, lima, na Partido KKK 2.0 Demokratiko bawat barangay, the more, the plenteer, the merrier. Okay naman po yun. Pwede naman pagsama-samahin yun pagdating ng takdang panahon. Ano po? At ang pangunahin po nating plataforma, ihain ang amenda numero 1 sa Bill of Rights. At lahat po ng mga kandidato sa hanay po nating puwersa 99.9% sa pera manggagaling. Hindi po ito yung mga taga-oposisyon, taga-administrasyon ng mga kawatang bantay sa lakay. Lahat po, lalahatin ko na. Well, kung meron po sa kanila na magbabagong buhay at yayakapin po ang ating juror, people power, KKK 2.0 revolusyon, welcome. Pero lahat po ng kandidato natin, Team Juror, kailan pumirma po ng kasunduang panlipunan, kasunduan sa mamamayan. Covenant! Nang unang-una niyang ihain, pag siya senador o kongresista, o kaya konsihal, mayor pa rin. Kung mayor ka, presidente ka, isa din pa yung mga urgent, yung pong panukalang amenda sa Bill of Rights. Kung ikaw ay konsihal, kung ikaw ay mababatas, kinatawan, party list, senador, abay, ang unang-una na ihain mo yung karapatan sa trial by jury. Pag hindi mo ginawa, within a reasonable period of 3 months, nandyan po yan sa kasunduan, kailangan mong magbitiw, mag-resign. Maging yan man na hindi mo ginawa, pwedeng gamitin ng kahit na sinong botante, yung pong pirmado mong kasunduan para ibagay ng petisyon sa Korte Suprema, mandamos petisyon para ikaw ay mapatalsik sa pwesto. Kwentas claras, di po ba? Fair and square. Kaya wala po tayong dapat ipangamba. Tayo pong mga political machinery, makinarya politika. Tayo pong puwersa 99.9% sa pera. Ang siya pong bubulong-bulong. Magsishare. Nung atin pong dakila at dalisay na advokasya para sa wakas makamta na ang matagal ng mailap na pangarap Pinoy. Makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Tigi-tigi sa sagradong boto lamang po natin. Tambak na lahat ng kalaban sa oposisyon at sa administrasyon ng mga traidor at kawatan na wala pong hangarin ng mga hayop na yan kundi tayo ay pagnakawan at abusuhin.
traidorin. Kakampi sila sa China para magkapera sila ng singkit na pera. Ano po? So yan po ang ating misyon. Ipagpatuloy ang himagsikan na naon siya ming makatarungan at makataong lipunan. Nainumpisan po natin mga ninunong katipuneros. Ano po? Wala po mawawala na sa atin. Sinasabi ng iba, wala tayong pera, hindi tayo po pwedeng pumalaot sa politika, katarantaduhan po yun. Sapagkat malinaw na malinaw, paramihan ng boto ang politika. Ngayon, pagka binaboy pa rin, ang resulta ng halalan ng komunikotong, i-citizens arrest po natin sila. Dalhin sa luneta at litisin. Sabay patawan ng parusa. Kung anong parusa po ang nararapat sa kanila. So, paano? Pisa na po natin pag-organisa. Ano po? Himagsikan 2028 halalan. Juror, People Power, KKK 2.0 Revolution. Ito po ay tiyak kapaki-pakinabang para sa ating lahat. O halos sa lahat sa atin. Kung hindi man para sa ating lahat. Ano po? Ito pong Juror Revolution po na ito. Gamit ang sagradong boto, ballpen at balota. Hindi na po baril at bala o sibat at tabak. Sagradong boto. Pahirit. Isang sagradong boto lamang po natin. Lampaso. Lahat po ng mga traidor at kawatan na kuno ay politician. Kaya dapat lang juror ka. Maparin nyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD Public Administration Honoris Causa. Like, share, subscribe po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. May God bless us all. May God bless Philippines!